Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ninyo, we have the Temperance. Ayan. So, yung balance dito, no, yung inner balance, sabi dito has been achieved, which is really good. Kasi ibig sabihin dito na napag nilay-nilayan mo na to, napag-isipan mo na to, na kailangang ibalik yung balance, kailangang ibalik um, yung focus ninyo sa lahat ng bagay, no, sa buhay ninyo. Yung bang pagbibigay ng oras sa lahat ng areas of life. Kasi kapag may imbalance, meron tayong mga areas of life na nanineglect na natin, no, overlook natin. Ano yun eh, yung parang doon nag-uugat, no, yung problema, doon nag-uugat yung merong tayong mga obstacles, no, na nai-encounter na kasi nga 'di ba hindi na natin naaasikaso, no, ang ibang parte ng buhay natin. Pero ngayon, no, things are flowing smoothly siguro, nahanap nyo ng muli, no, naibalik nyo ng muli ang balanse sa buhay ninyo, kaya kahit papaano meron na kayong kapayapaan, meron na kayong peace, no, meron kayong inner peace, yung ganon, kalmado siguro na yung pakiramdam ninyo. Kaya this is good. So we also have the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles is a very sensible, very nurturing energy kasi ano to mother archetype siya. So very responsible din, hindi lang sa pag-aalaga sa mga mahal mo sa buhay, kundi responsible din, no, sa pagpo-provide ng financial yung financial needs, no, ng pamilya. So maaaring ganun kayo sa ngayon, Aries. You are going to embody the energy of Queen of Pentacles na alam mo yun, ang sipag, no, masipag magtrabaho, masipag sa pagsisikap, no, na makapag-provide ng kaperahan, ano, sa pamilya, pangangailangan ng pamilya. Kaya naman hindi malayo, no, sa inyo ang magkaroon kayo ng financial blessings. Hindi malayong magkaroon dito ng offers of mga financial opportunities kasi 'di ba kapag ikaw ay masipag, kapag ikaw ay matiyaga, nagsisikap, so talagang lalapitan ka ng grasya, lalapitan ka ng mga blessings, no, kasi you will attract more of what you are doing, what you are focusing on. Si Queen of Pentacles din kasi nurture, very abundant and prosperous energy. Kaya most likely, meron talagang dadating dito na kaperahan sa inyo. Merong additional wealth, merong financial gain, at maaring magsimula na kayo rito na magkaroon ng financial stability and security dahil sa mga biyayang dadating, no, na pangkaperahan. So, we have 5 of Pentacles. Ayan. So, pwede, no, na dito kayo nanggagaling. Maaaring dyan kayo nga ito yung inyong sitwasyon in the past, no, or in the recent past na medyo siguro merong financial hardship, merong mga financial problems, no, na financial troubles, financial difficulty na pinagdadaanan. So maaring dito kayo kasi maaring dahil nga sa imbalance, no, maaring hindi ninyo naasikaso ng maayos, ng mabuti ang inyong finances, pagbabudget, siguro nagka-problema kayo doon. Pero since na unti-unti na-realize nyo na, 'di ba, kung nasaan ang mali, nasaan yung kailangang pagtuunan ng pansin, na-realize na find out nyo na kung nasaan yung dapat na asikasuhin ninyo or bigyan, kumbaga makabawi kayo sa sitwasyon na yon. So, yun, so maybe talaga ngayon magsisimula ng gumaan ang pangkaperahan ninyong aspeto because you were able to fix it. You were able to to
put things in order. Kumbaga, kaya eto na, magsisimula na ang pagpasok ng inyong financial blessings, no? Kaya good luck sa iyo. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ni Aries. So, we have by the book. Ayan. So, this is good, Aries, na para nagpapakita dito na isa kang masunurin, 'di ba? You are a law-abiding citizen, 'di ba? Sumusunod sa batas, sumusunod sa rules, and even siguro sa bahay, no? Sa rules ng pamilya, sa rules ng mga magulang mo, sa rules ng ninyo, no, ng house rules, kumbaga, siguro talagang sumusunod ka dyan. And even the law of the universe, no, yung laws of the universe, talagang siguro kayo ay masunurin din dyan. So, this is really good. So, we have number 19, flexible. Maybe this is an invitation para sa inyo, Aries, na learn to be flexible, learn to be adaptable. Kung meron man kayong mga problema, kung meron man mga pinagdadaan ng mga challenges sa buhay, wag kayong susuko, okay? Wag ninyong susukuan, wag kayong do not bend, 'di ba? Kumbaga, do not bend, but instead learn to find the way on how you're going to get around your situation, your difficult situation, okay? So, instead na sumuko ka, hanapin mo, magpakapositibo ka, at hanapin mo kung nasaan yung solusyon. Hanapin mo kung ano ang pwedeng maging solusyon sa problema, no? Yung ganon. So, we also have milk and honey. Wow. So, parang nagko-coincide yung energy na to dito kay Queen of Pentacles. Kasi, si milk and honey, there is abundance and prosperity din dito sa energy na to. And yung rainbow na to nagpapakita na there is so much potential out there. You know, na pwede ninyong that will be beneficial for you, you know, if you're just going to engage with it, if you're just going to look into it. Maraming potential, maraming possibilities and opportunities out there na magdadala pa sa iyo ng kasaganaan, magdadala pa sa iyo ng inner peace, magdadala pa sa inyo ng energy, no, na magpapaganda, magpapaayos, magpapagaan ng pamumuhay, you know, and even sa personal level, you know, there are so much potential out there, no, na inilalatag ang divine universe para sa iyo, para mas maging maganda din ang inyong pakiramdam, ang inyong kalusugan, yung ganon. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.